Welcome to my channel, What's Riking's channel. Please subscribe. Habang papauwi ako galing sa work, nakasakay ako sa carpool ko, nagmumuni-muni. Sabi ko, ang hirap talaga na nag-iisa dahil kahit may sakit ka, hindi pwedeng titigil ka, magpapahinga ka lang pero magtatrabaho ka pa rin kahit may masakit kang nararamdaman dahil wala namang magbabayad ng aking bills. So, nagwo-work pa rin ako. So, mahirap talaga nag-iisa. Pero sa ngayon, alam ko, may nagmamahal sa akin. Yan po si Ginita de Mesa. So, pinangarap ko po siya na makasama. So, yun naman po ay in God's will. Kung hindi ko man siya dito makasama sa Canada, sana sa Pilipinas. Ako po'y umaasa at kami dalawa ay nagpipray na magkasama in the rest of our life. Lalo na ako, ang tanda ko po sa kanya ay 10 yata. So sabi ko, malakas ako eh. Malakas ako pero dinali ako ng singles. So nilalaksan ko ang loob ko dahil alam kong marami pa akong misyon. Gusto ko pang tulungan sila, ang aking pamangkin at saka siya, para mabago naman kahit kaunting buhay. Kasi marami na akong tinulungan tao, pero binaliwala nila yung tulong ko. Kaya ngayon, umaasa ako na yung samahan namin bilang magkarelasyon ay magiging matatag. At ako'y nagdarasal sa Diyos na siya'y talagang bigay ni Lord. Alam kong siya'y bigay ni Lord, kaya ako'y umaasa na makakasama ko siya sa aking pagtanda. Bago man lang ako mawala din sa mundo. Kami magiging masaya. Yun ang gusto kong mangyari. Kasi bata pa naman ako 60 plus pa lang, 63. Pero gusto ko pa rin maging masaya ang buhay ko nakasama si Mahal. 8 buwan na po kami ngayong March. At talaga pong pinaglalaban ko yung pagmamahal ko dahil siya po ay dumating sa buhay ko nang hindi inaasahan. Minahal po niya ako kaya napamahal na din siya sa akin. So, yan. Nagsasabi ako ng katotohanan na talagang lahat tayo kapag nag-iisa'y mahirap. Pero binigyan ako ni Lord ng makakasama siguro sa Pilipinas dahil nga ang hirap kasing pumunta dito sa Canada. Kaya bahala na si Lord. Nagpapasalamat ako dahil talagang mahal niya ako. So naghihintay siya sa akin sa Pilipinas. So, salamat guys sa pagwa-watch ng aking long video. Ito po ang aking love story na isinishare sa inyo. Ang aking pong hangad ay makatulong sa aking kapwa. At sila po ang mga dumating sa buhay ko kaya ako'y umaasang bibigyan pa ako ni Lord ng mahaba pang buhay. Marami pang taon para kami magkasama. Kahit naman po siya ay babae at ako'y babae, wala naman pong problema dahil ang hinahangad ko po ay makakasama ko sa aking pagtanda. Wala ako pong hinahangad kundi maging masaya lang kami. At pag uwi ko ng Pilipinas ay magkasama kami. Yun lang po. So salamat guys sa pagwa-watch. Kung kayo nakarating sa kalaghatian ng aking video, ibig sabihin nag-i-enjoy kayo sa istorya ng aking buhay. Ito po ay ginawa ko dahil nagmumuni-muni nga ako. Dahil nararamdaman ko talagang mahirap mag-isa. Kaya po kayo, kung meron po kayong makikitang matinong magiging asawa, mag-asawa po kayo. Siguro nga po, ang buhay natin ay talagang ganito. Minsan ay nag-iisa, minsan ay nagkakaasawa, nagkakahiwalay, minsan naman ay sinuswerte. So, iba-iba po ang nagiging buhay natin. Iba-iba ang ating love life. Iba-iba din ang nangyayari sa ating buhay. Pwedeng martir ang pag-aasawa, pwede namang swerte,
pwede namang iniwan agad ng maaga. Pagkatulad ko na single ay talagang walang dumating ng 30 taon. Pero pagdating ng 31 years iyan nga po, may nagmahal nga sa aking babae. Kaya tinanggap ko na rin dahil wala namang problema dahil ika nga'y natanda na. Ang kailangan talaga ay companionship. So, mahal na mahal ko po ngayon ang aking si mahal na si Jeanette. At yun nga po, gusto ko siyang tulungan. Kaya sana pagkaloob ni Lord na bigyan pa ako ng lakas ng katawan kahit ako po ngayon ay may sakit. I hope, I pray na gagaling din ako. Salamat guys sa pag-watch. God bless and always take care. Bye!